So we have here a negative 6% or eto yung ating G1. Kasi nga, yan yung unang binanggit. So hindi ko na siya babasahin ng buo. So diretso tayo sa given. Isa-isahin na natin agad. So si G1 natin is equal to negative 6%. Ibig sabihin, pababa po siya. And then we have G sub 2 is equal to positive 2%. Okay, ito po yan yung pangalawang binanggit. Intersect at station at 12 plus 200. Okay, ibig sabihin po, yung stationing na to, ang tinutukoy is yung intersection ng ating gradient, which is yung ating PI. Okay, so yan ay 12 plus 200. So binigyan din tayo ng elevation sa kanya na 25.632 meters. So, yung G sub 2 pala is positive, therefore pataas. Okay? Kung ito-drawing natin siya, bumaba si G sub 1 and then umangat po siya. No? So, ibig sabihin yan ay sag curve. Okay? Kahit hindi banggitin, basta alam nyo pong illustrate, automatic magiging malalaman nyo po kung anong summit or sag po ba siya. Okay? Doon pa lang naman sa given gradient, malalaman nyo na agad. So first, i-drawing muna natin yung ating elevation, ay yung ating illustration. So ang pinapahanap dito kasi sa problem natin is elevation at the first quarter point of on the curve. Okay? So madali lang yan, isa lang pinapahanap. So i-drawing muna natin. Okay, so meron na tayo diyang curve, i-miss mo natin curve. And then, kompletuhin lang natin yung illustration natin by putting labels po. Ano? So, yung ating PI is ito. So, meron yan stationing and elevation. So, yung distance from PI papunta doon sa ating curve, vertical distance, yan yung ating H. And then we have the PC and then we have a PT. Ang gagawin natin, lagay lang natin yung distances natin. From PC to PT, yan yung ating L. And the distances from PC to PI and PI to PT, yan yung ating L over 2. Okay, L over 2 din tong kabila natin. Okay. And then yung ating first gradient is G sub 1, syempre negative dahil pababa, and then positive G sub 2 dahil pataas. So ngayon, sabi sa atin is ano daw yung elevation doon sa may first quarter point on the curve. So yan ay may binanggit na quarter. Ibig sabihin, nahatiin natin sa apat na portion yung ating curve. Okay? So, sabihin natin, ito yung initial point natin. And then, sabihin natin, ito yung buo. Sige, mamaya natin hatiin. So, hatiin natin sa apat, magkakaroon tayo ng first segment, second segment, and then third, and then fourth segment. So, kada isa, meron tayong length na L over 4. Okay, so ano daw yung elevation sa point na ito? Okay, ano yung elevation dyan? So, sabihin natin yan ay si point A ulit. Okay lang naman. I-set natin na yan si point A. Ano daw yung elevation at point A? So, hindi natin alam if yan ba yung lowest point, if yan ba yung hindi ba yan yung lowest point ng curve or ano man. Basta pinapahanap lang sa atin ano elevation sa point na yan. So, paano natin yung isa-solve? So, isolve muna natin yung mga values kagaya ni H. We have the formula L over 8 multiply by G sub 1 minus G sub 2. So, substitute natin yung L. Binigyan ba tayo ng L? So, binigyan naman tayo ni L ng L. The two grades are to be connected by a parabolic curve 160 meter long. So, yung L natin is 160 meter. So, H is equal to 160 over 8. Yung G sub 1 natin na negative 6%, i-consider po natin si sign, minus positive 2%. Okay, so we have H is equal to negative 1.6 meters. So, since nag-negative yung ating height o yung H, automatic alam natin na yan ay sag curve.
So, since wala naman negative na height, direction lang naman yung negative na yun, yung h natin is 1.6 meters. So, hindi pa yun yung sagot, syempre. Okay, so lagay natin elevation at A is equal to, ano ba binigay sa ating elevation? Binigyan tayo ng elevation at PI, okay, na 25.632. Meaning, from PI po, aangat tayo muna. Okay? Aangat tayo sa A. Okay? Kasi mas mataas si A kaysa kay PI. Okay, so para mas madali, balik tayo kay PC. Mas madali kasi itong way na to. Kumbaga, i-adapt natin yung way na na-discuss natin sa ibang examples. Okay? Anyway, from PI, elevation at PI, aangat po ako, So, from dito sa PI, project ko lang yung height. Aangat ako dito papunta kay PC. Aangat ako dyan. So, paano makukuha yung height na yan, yung from PI to PC vertical distance? Yan po ay yung ating L over 2 times yung ating G sub 1. So, sabi ko, okay. So, since ang pinapa-analyze sa atin is yung A, so nasa PC na tayo, umakyat na tayo sa PC, bababa pa po tayo. So, papunta dun sa A na ina-analyze natin. Okay? So, ibig sabihin, dito sa L over 2 times G1 natin, babawasan natin yung height. Sabihin natin yan ay H na maliit. Okay, so ano ba yung value ni H maliit? Minus H. Okay, makakarating na tayo kay A. So, ano ba yung value ni H na ito? So, si H, substitute lang natin yung mga values natin. Yung elevation at PI is 25.632 meters. Plus, yung L sub 2, yung L natin is 160 over 2. Yung G sub 1 natin is 6%. O hindi ko consider yung sign. Minus, yung ating H na yan is makukompute natin if i-multiply natin yung distance from PC to A, horizontal distance po na L over 4, times yung ating G1 na 6%. Okay? So, itong G sub 1 is 6%. And then yung L natin is 160. And if i-substitute natin, ilalagay natin sa calc yan, we have elevation at A is equal to, kapag nag-i-input po tayo sa calc, huwag natin kalimutan yung ating mga percent. So, pinapahanap sa atin dito, ano daw ba si elevation at A? O yung ating elevation sa first quarter point ng ating curve. Okay, tingnan ulit natin yung problem if meron pa po bang given. So, binigyan tayo dyan ng two grades are to be connected by a parabolic curve 160 meter long. So, therefore, yan yung ating L. Okay, 160 meters. So, paano yung gagawin natin? Okay, so isolve muna natin yung mga values na sinolve natin kanina. So, kagaya ni H. Okay, by formula, we know that H is equal to L over 8. G sub 1 minus G sub 2. Okay, so we have 160 na L over 8 times negative 6%. Consider the sign. Minus 2%. Okay, yung H natin is magiging equal sa 1.6 meters. Negative po yan. Since negative yung H natin, yan ay sag curve. Okay, basta negative yung H na malaki na yan, sag curve po yung ina-analyze natin. But since wala naman tayong negative height, is just the direction lang po doon sa mga negative na yun. Yung H natin is 1.6 meters yung distance niya. Okay? So ngayon, tingnan natin yung illustration kung ano yung gagawin natin para makuha natin si elevation at first quarter point ng ating curve. Okay? So meron tayong station at PI at saka elevation na rin po. So sabihin natin from PI, aangat po tayo papuntang PC. Okay? So itong distance na to, paano ba natin yan makukuha? Okay, so makukuha natin yan using the horizontal distance from PC to PI, which is L over 2. Mumultiply natin yan sa gradient sa pagitan ng PC to PI, which is yung ating G sub 1. Okay? Ngayon, nasa PC na tayo. Kailangan natin makarating kay A. So, gagawin natin from PC, bababa tayo papunta dun sa tatapatan natin na
gradient. Dito po, hindi po dun sa point mismo ng A pupunta. Dito muna tayo sa ating gradient. So, parang ganito yung sa isang example natin. So, paano ba natin yan makukuha? Makukuha po natin yan pag minultiply natin yung horizontal distance between PC to that point na ina-analyze natin, which is L over 4. Mumultiply po natin siya sa gradient na present sa dalawang point natin, which is G sub 1. Okay. But since wala pa tayo doon sa mismong point na pinapa-analyze kung ano elevation, aakyat pa tayo ulit. Aakyat tayo from this point papunta doon sa A, which is sabihin natin yan si y na maliit. So, paano natin makukuha si y na maliit? Using the SPP ulit. Okay? So, SPP, square property of parabola. Okay? So, nakakuha tayo ng value ng h kanina. And then, from PC ang analysis natin, papunta sa PI. Therefore, yung h natin is over L over 2 ulit. But this time, squared po ulit. And then, we have yung y na kailangan natin para mapunta tayo sa elevation at point A over yung distance or horizontal distance from PC to PA. Yung ina-analyze natin is L over 4 squared. So, yung h natin is 1.6, yung h natin is 1.6, na-solve natin kanina, over yung L over 2 na 160 over 2, or sabihin na lang natin is 80 squared, is equal to yung y na hinahanap nga natin, and then 160 over 4 is equal to 40, but squared. Okay? So, yung y natin, if isi-simplify po natin, magkakaroon tayo ng 0.4 meters. So, ngayon meron na tayong y. O, proceed tayo kung paano natin masusolve si elevation at A. Okay, ulitin lang natin. Binigyan kasi tayo ng elevation at PI. So, gamitin natin. So, from PI, aakyat po tayo papuntang PC. So, elevation at PI, aakyat tayo. So, dadagdagan natin. Dadagdagan natin ng L over 2 times G sub 1. Ito yung length na yun. Ngayon, nasa PC na tayo. So, para makarating tayo sa A, bababa ulit tayo. Minus siya. So, magkakaroon ka ng L over 4. Ito pong distance na yon times G sub 1 ulit. Ngayon, nandito ka pa lang sa point na to along the tangent or back tangent. Kailangan sa A ka mapunta. Aangat ulit tayo ng Y. O, substitute po tayo ng value. Elevation at PI is 25.632 plus yung L sub 2 natin is 160 over 2. G sub 1 is negative 6%, pero hindi natin kinoconsider si negative sign pag elevation yung pinag-uusapan. So, minus L over 4 is 160 over 4, and then G sub 1 is 6 degrees. And then last, y is equal to 0.40 meters. And then elevation at A will be equal to 28.432 meters. Take note na pag elevation yung pinag-uusapan is naka-meters po tayo. Hindi na natin i-convert na parang ganun sa station.